bakit daw itong si Vice Presidente Inday Sara, ang siya lang na merong confidential fund. Wala Yes, naman daw sir. yung dalawang nakaraan. Hmm. Aba, bakit yung sinisisi si Inday Sara? Ang nagbigay sa kanya ng pondo, si Presidente Marcos Jr., hindi niya hiningi yun. Siya ang nag-alok. Bigyan kita ng confidential funds kasi matagumpay yung chairmanship mo doon sa NTF-ELCAC. Sinisira mo yung mga rebelde. Kaya binigyan siya at nasira niya naman. Land Bank witnesses worthless. Ito. The two former officials from Land Bank, namely Violeta Constantino and Anita Camposano, were worthless witnesses. They testified to the procedure on the cash withdrawals of the checks representing the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when VP Sara headed those offices. Both testified that the said offices followed the protocols in withdrawing the funds. Both stated that while they found the massive withdrawals unusual because of the enormity of the amount, such withdrawals were not illegal. Their presentation as witnesses was worthless because what they testified to was in dispute. Hence, the decision of the defense team not to cross-examine them was correct, as it would have been a waste of time. The no cross-examination of the witnesses should have already alerted the senator judges that questioning the two witnesses would be unnecessary and irrelevant. While a few of the senators had the common sense not to propound queries on the two witnesses, there were others who did, which only unnecessarily and vexingly prolonged the proceeding. For some people, the chance to be on the television screen was too tempting to resist, just like the three members of the panel of prosecutors who used the impeachment trial to advertise themselves and prove their case by their publicity stunts and pesky speeches and not through their witnesses, but not without the help of the presiding officer. Ayan po, attorney. Ito naman ng mga testigo doon sa Article 1, yung mga land bank officials. Worthless din ho yun, useless. Bakit kanyo? Kasi, ang mga testimonya nila, nagpapakita kung ano ang mga proseso ng pag-withdraw ng pera. Kung sinunod ba ang mga protocols. Sabi nila sinunod naman. Pangalawa, hindi naman o kini-question yung pamamaraan ng pag-withdraw. Ang akusasyon ay hindi mo ginastos ng tama. Irregular ang paggastos mo. Yun ang dapat naprobahan nila, hindi yung mga proseso. So madalit sabi, nagsayang lang tayo ng oras na makinig na hindi naman na yung lalabanan. Hindi naman yun ang issue in dispute. So, anong napatunayan? Wala. Walang napatunayan. Ito nga ang kahapon ng mga testigo, ganun din. Kahapon naman, yung mga testigo naman, sinasabi na wala raw resibo, kesyo yung cash advance, iba ang date. Puro kalukuhan lang mo yun eh. Tingnan nyo. Sabi nila wala resibo ng pagbili ng mga furnitures, mga gamot, mga pagkain. Unang-una, kini-question nila yan, bakit, ano bang kinalaman sa confidential funds? Ang tawag ko doon sentido común. Kasi yung confidential funds, ginagamit yun para sirain mo ang kalaban. Ngayon, bakit magkakaroon ng mga furnitures? Aba, kung ikaw ay magkakaroon ng operation against the enemies of the state, kailangan meron kang safe houses. Doon mo dadalhin yung magtataksil sa grupo ng mga rebelde. Tatago mo So, kailangan mo ng isang apartment o isang bahay at syempre, lalagyan mo ng mga furnitures yun. Lalagyan mo ng pagkain yun. Lalagyan mo ng gamot yun. Dahil may titira doon So, bakit nagkakaproblema kayo doon? Pangalawa, sabi nila, teka muna wala namang mga resibo Number one, yung pong mga resibo, hindi mahalaga yun. Kasi meron ng certification na ginastos na. Ang tanongin ninyo, meron ba kayo nakitang furniture o wala? Meron ba kayo nakitang pagkain doon o wala? Nakita ba kayo mga gamot? Kasi kung wala kayo nakita sa anumang bagay, ibig sabihin binulsa nila, hindi nila ginamit. Wala namang ebidensya na walang ganon. Yun naman sa cash advance. Sabi nila, yung cash advance, dapat ginamit yun. Kasi ang cash advance binibigay ng advance.
para gastusin. Dapat daw, ginastos nila yun within a period of time dun sa request. Ginamit daw after. Ano naman kung after? Ang mahalaga, ginamit yun sa layunin purposely intended for that. Wala akong isa-isa yun. Ano pa sabi? Ang sabi pa, bakit daw itong si Vice Presidente Inday Sara, ang siya lang na merong confidential fund. Wala Yes, naman sir. daw yung dalawang nakaraan. Aba, bakit yung sinisisi si Inday Sara? Ang nagbigay sa kanya ng pondo, si Presidente Marcos Jr., hindi niya hiningi yun. Siya ang nag-alok. Bigyan kita ng confidential funds kasi matagumpay yung chairmanship mo doon sa NTF-ELCAC. Sinisira mo yung mga rebelde. Kaya binigyan siya. At nasira niya naman. Nakita naman natin, naghihingalo ang NPA movement. Tatanungin mo, bakit siya lang? Di tanungin mo si Presidente Marcos Jr. ba't siya nagbigay? Tanungin mo rin ang Kongreso, bakit inaprubahan nila ang budget na ginawa ng Presidente para bigyan siya ng confidential funds? Lastly, sinasabi nila, teka ho, may anomalya yata dahil yung 127 million nung niliquidate nila, sobra ang kanilang ipinakita. Merong 157 yata, 1,000 plus. Hindi po ba mali yun? Sus Maria Josep. Ibig sabihin, sumobra pa. Gumastos pa si Inday Sara at ang opisina niya para punuan yung kakulangan. Madalit sabi, siya ay nag-abono pa. Hindi, pabor sa kanya yun. Hindi anomalya yun. Ayan. Attorney Sal, marami pong sa ating mga kababayan kahapon ang nanood pero medyo hindi pa nila nag-gets yung part po na nag-ask ng request or ng recess rather. Yung I think it's the defense team para kung ibaga i-check yung mga documents na ipresenta ng prosecution team. Maaari nyo po bang may paliwanag, Attorney Sal, ano po nangyari doon na part? Kapasing prosecution, hindi nila ginagawa trabaho nila. Meron kasi silang mga common. Kung baga, ang ebidensya nilang dokumento ay ebidensya rin ng kabila ng depensa. Para hindi na ipresenta yun ang kanilang testigo dahil pareho naman sila, ibig sabihin, hindi pinag-aawayan yun. Admitted. Kaya, kaya nag-offer sila, pwede mo ba, stipulate na lang tayo dito. Dapat ginawa nila yun sa pre-trial. Hindi dyan sa mismong paglilitis na. Kaya itong mga nasa prosecution, hindi nga marunong eh. Ngayon lang sila humihingi ng pagkakataon na pumayag ang defense. Kaya ang defense, teka muna, sabi niya, pag-aralan namin kung ano yung mga hiningi nyo. Ngayon nyo lang yung pakita sa amin yan. Kaya dapat tingnan namin. Kasi dapat nga, nung pre-trial pa lang yan. Nung nag-uusap-usap pa lang sila, aminin mo na ito. Okay ba ito sa'yo? Hindi na namin ito ipipresenta. Hindi nila ginawa eh.